What's up guys? What's up? Kamusta po kayo? For today's video nga pala mga guys ay ari at kararating ko lang din sa may bahay nila. Bali magpapalit nga pala muna ako ng pambahay guys para makakilos naman tayo ng maayos. Kanina pa nga pala ako nakauwi din guys. Bumaba nga lang din muna ako dyan at bumili ako ng mga kailangan natin sa pagluluto. Tapos para na rin may intro na din tayo na kunwari kararating ko lang. Charot! Dito nga pala sa part na to guys ay nagpainit na agad ako ng mantika tapos ilang saglit lang ay inilagay ko na tong kikiam natin. Konti nga lang pala yung mantika na inilagay ko dyan guys kaya naman babawasan ko lang tong kikiam na nailagay ko para maluto sila ng maayos. Bali dapat nga pala ay lubog sila sa mantika kapag daw piniprito pero sila naman yun at tayo lang naman to kaya sakto-sakto lang, charot. Pagkatapos nga lang pala maluto nito ay hinangon ko na nga agad guys. Tapos maya maya lang din ay sinunod ko na itong ibang natira. Bali malalaki nga pala tong kikiam na nabili ko guys. Hindi kagaya nung nabibili natin dun kay Manong na nagtitinda tuwing hapon. Kaya itatry natin to guys kung parehas lang ba ng lasa. At ayun na nga guys, ilang minuto lang din ay nag golden brown na din tong pangalawang salang natin. Kaya naman hinangon ko na nga din agad at baka masunog pa, charot. Pagkatapos nga lang pala natin iprito yung kikiam natin guys ay heto at naghiwa lang agad ako dito ng bawang. After nga lang nun ay sinunod ko naman itong sili. Ito nga pala guys ay gagamitin natin sa paggawa natin ng sauce ng kikiam. First time ko nga lang din pala itong gagawin guys kaya naman wag niyo akong aawayin pag may nagawa akong mali dyan. Hindi naman kasi ako perfecto, charot. Uy, hindi yun charot. Nakapag-mekos-mekos na nga pala ako dyan ng bawang at sili guys. Tapos nilagyan ko na din ng tubig. Depende na nga rin pala sa inyo kung gaano kadami ang ilalagay ninyo. Sa akin kasi tansya-tansya lang, bahala na si Batman. Konti nga lang din pala yung sili na ginamit ko dito. Baka kasi magka-almoranas yung kakain, charot. Nakapaglagay na nga rin pala ako dyan ng cornstarch. Cornstarch. Basta yun. Na tinunaw natin sa tubig. Ayun yung kulay puti na inilagay ko guys. Tapos nilagyan ko na nga lang din ng pamintang duwog-duwog. After nga lang nun ay naglagay lang din ako ng kaunting toyo, pampakulay. Pampakulay ha, pampakulay. Para naman maging kagaya dun sa sauce na nabibili natin tuwing bibili tayo kay kuyang nagtitinda. Pagkatapos ko nga lang mekos-mekos yan ay naglagay na rin ako ng magic sarap tapos isinunod ko na yung asukal para naman magbalanse yung lasa. Pero hindi ko nga din alam kung magiging parehas yung lasa nila. Magkakaiba din naman kasi tayo ng way ng pagluluto guys, kaya naman go lang ng go. At tayo lang din naman ang kakain nito, hindi naman natin to ibebenta, charot! After nga lang ng ilang minuto guys ay kumulo na din tong sauce natin, kaya naman inilipat ko na din to sa lalagyan. At eto na nga guys, grabe, nakagawa na naman tayo nito. Parang hindi naman nagkakalayo sa sauce ng kikiam na nabibili natin tuwing hapon. Kaya naman sa mga hindi pa nakakagawa nito ay try nyo na din kapag nag-crave din kayo sa kikiam o fishball. Tamang-tama nga lang din tong gawing merienda kapag nasa bahay ka lang or tinatamad kang lumabas para bumili. Basta meron kang mga sangkap sa bahay nyo, sobrang easy nga lang din gawin ito kaya naman go lang ng go. Kaya naman guys, tara samahan nyo ako magmerienda. Talaga namang mapapakraving satisfied ka. Ito nga din pala guys, yung view ko din habang kumakain. Basta may mga green ako nakikita ay okay na. Ini-imagine ko na lang na nasa ilalim ako ng mga puno tapos nakakalanghap ako ng sariwang hangin. Nandito na lang muna. Kita-kits na lang po tayo sa susunod. Huwag niyo pong kalimutang i-follow ang page natin. Bye-bye!